Hindi madali ang kalagayan ng mga na-stroke. Kailangan nila ng pagmamahal at pag-unawa. Si Mike ay aking asawa, isang stroke survivor. 3 taon na rin simula nung na-stroke siya. Napakadaming pagbabago. Noong una, palagi talaga akong umiiyak at natutulala. Palagi din ako nagtatanong sa sarili ko noon kung makakaya ko ba. Hindi ko kasi mapigilan ang pag-iyak ko noon at talagang hindi ako makatulog. Nahirapan ako. Pero alam niyo kung ano yung nagpalakas ng loob ko. Ang Diyos. Yes guys, nanalig ako sa Kanya at sinabayan ko ng kilos. Nagsumikap ako para sa pamilya ko. Hindi ko pinabayaan ang asawa ko kahit sobrang busy ko na sa trabaho, negosyo at pag-aalaga sa anak ko. Hindi naging madali ang lahat. Pero sa tulong ng Panginoon, nakayanan ko. Manalig lang tayo sa Panginoon at pagsumikapan natin na matulungan ang pamilya natin. May mga araw na sinusumpong si Mike. Noong una, hindi talaga madali guys. Kapag nasa ospital siya, nagwawala siya, nagagalit siya, hindi niya makontrol ang sarili niya. At ayaw niya rin ang may nagsasalita. Kaya guys, lagi lang akong tahimik noon. Kahit bulong, ayaw niya. Kaya talagang nahirapan ako ng mga araw na nasa ospital kami. Pero ngayon, malaki na ang pagbabago niya. Mas nakikipag-usap na siya, mas nakikinig na siya. Hindi kagaya noon na tulala lang siya at palaging galit. May mga araw na nag-iisip bata pa rin siya. Pero syempre, bilang asawa niya, kailangan unawain ko siya kapag ganun ang mood niya. May mga araw din na umiiyak siya kapag hindi namin siya maintindihan o kaya naman kapag hindi nasusunod yung gusto niya. Guys, kapag gaganyan siya, kailangan kinakausap ko siya at pinapaliwanagan. Hindi kasi pwede na lagi na lang kami pumapayag sa kung anong gusto niya. Pinapaliwanag ko sa kanyang kalagayan niya ngayon na kailangan niya mag-ingat at kailangan alagaan namin siya mabuti. Kumain ng mga masustansyang pagkain na kailangan ng katawan niya. Hindi na mahirap alagaan ngayon si Mike. Mas mabait na siya ngayon at mas nakakaunawa. May mga araw na sinusumpong siya pero sobrang bihira naman yun. Nakikita ko rin ang kagustuhan niyang gumaling. Kapag pinapalakad ko siya, sumusunod siya at mas naglalaan na siya ngayon ng oras sa kanyang pag-aaral. Yes guys, tinuturuan ko ulit ngayon si Mike. Napakadami niya kasi nakalimutan simula nung na-stroke siya. Pero ngayon napapansin ko kahit papaano unti-unti na bumabalik yun, lalo na pagdating sa lugar. Noon kasi napakagaling ni Mike sa lugar kapag nagdadrive siya. Madali niya matandaan ang mga lugar na nadadaanan namin. At ngayon napapansin ko kapag pinapasyal ko siya, naaalala niya yung mga lugar na dinadaanan namin. Bilang asawa niya, kailangan ko siyang tulungan at gabayan. Nangako ako noon sa Panginoon nung nasa ospital siya na kapag gumaling si Mike ay hindi ko siya pababayaan. Sa mga kagaya ni Mike na na-stroke, huwag kayong mawala ng pag-asa. Patuloy lang kayong magdasal at magsumikap. Gawin ang lahat ng makakaya nyo para gumaling. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Makipag-usap din kayo sa mga tao na tingin nyo makakatulong sa inyo na mabibigyan kayo ng payo. At gusto ko rin magpasalamat sa inyo guys sa walang sawang pagsuporta nyo sa family namin. Maraming salamat sa magagandang mensaheng binibigay nyo sa amin.